Balita mo sa akin, good day. Ito ay mula sa bugok na All Alone app. Ipaprocess na po namin ang inyong official notice of demand letter at nakatakda na ipadala sa inyong barangay o local court sa mga susunod na araw sa kadahilanan ikaw ay hindi sumunod o hindi ginampanan ng iyong obligasyon na pagkakautang kay bugok na All Alone app. Mapapadalan din ng official notice of demand letter ang inyong mga nilagay na contact reference base sa kanilang SIM registration. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, tumira na naman ho sila. Oh. Diba? Hindi na naman nila alam yung kanilang ginagawa, anak ng kamote. Saan ka nakakita magpapadala ng demand letter sa barangay? Tsaka sa local court? Anak ng kamote. O, patutunayan ko sa inyo itong mga bugok at abusadong online lending apps. Hindi dapat kinakatakutan yung mga ganitong klase ng mensahe. Dapat to pinagtatawa ng pato eh. O, himayin ho natin. Sabi ho, pinaprocess na rin po yung official notice of demand letter. Notice of demand letter talaga naman. At nakatakda daw pong ipadala sa inyong barangay or local court. Bakit? Bakit ang demand letter ipadadala sa barangay tsaka sa local court? Yung bang barangay at tsaka local court ang may utang? Mga tanga talaga to eh. Diba? Alam niyo ba nilalaman ng demand letter? Ha? Ang demand letter na nilalaman po noon is nagdi-demand ng bayad. Naniningil. Eh ba't padadala nyo sa barangay? Yung barangay ba sinisingil nyo? Oh, yung bang local government na sinisingil nyo? Puro talaga kayong mga tanga eh, no? Makapanakot lang talaga kayo. Wala kayong kaalam-alam sa batas. Manong yung demand letter na yan, ipadala nyo. Kung magpapadala na rin lang kayo, padala nyo dun sa ano? Sa nakahiram sa inyo. Yung proper ha, yung tamang demand letter ha. Hindi yung pananakot letter na pinapadala nyo na puro batas ang nakalagay. Sira ulo kayo. Kaya tinawag na demand letter yan po yung last resort, no? Para po makapaningil. Bago yan, makasampa ng korte. Kung magsasampa man kayo ng, ng kaso. Diba? Importante ang demand letter na yan. Kasi sa demand letter, dapat nakasaad na nag-demand na kayo ng bayad. No? Tapos, padadala nyo sa barangay. Ano silbi sa barangay, no? Sige nga. Yung mga tanga talaga kayo. Mariosep kayo. Tapos ang dahilan daw ho is hindi kayo nakasunod o hindi nyo nagampanan yung obligasyon. Okay. Sige, given po, hindi nagampanan yung obligasyon ng kliyente. Pero dapat ba yung tama ba yung gagawin mo ng na magpapadala ka ng notice of demand letter pa? 'Di ba? Ng demand letter doon sa barangay. 'Di ba? Ang transaksyon nyo dapat doon sa kliyente, ano kinalaman ng barangay? Diba? Super Joseph, maliwanag po sa Supreme Court, no, Administrative Circular 14-93. Hindi na po kayo tatangkilikin sa barangay. Bakit? Kasi po, kayo ay organisasyon or juridical entity. Meaning, may kakayanan kayong mag-file ng demanda. Ang dinidinig po sa barangay is yung mga tao sa tao, yung mga nasa isang city po o isang municipality. Yun lang po ang dinidinig dyan. Pero kung kayo ay organisasyon, korporasyon, di ba, or juridical entity, hindi na ho kayo papansinin dyan. Not unless kung yung kliyente ang umangal sa inyo. Yan, didinigin niya sa barangay. Pero kung kayo ang maghahabla sa barangay, malabo pa sa alketran. Anak kayo ng kamote. Mano, idiretso nyo yung demand letter doon sa kliyente ninyo. Diba? Tsaka kayo mag-usap, huwag nyo idadama yung barangay, huwag nyo kagaya ito, local court. Hindi nyo pa nga nagagawa yung lahat ng pamamaraan ng paniningil, pupunta na kayo ng local court, na kayo ng teteng. Diba? At last resort doon sa sa pag-exhaust ng lahat ng pamamaraan ng paniningil is yung demand letter. Eh ba't padadala mo sa local court? Ano kinalaman ng local court? Bugo. Sira ulo to.
Kayo rin naman na may dahilan dyan kaya hindi nakakatupad ng obligasyon yung mga kliyente ninyo. Unang-una, bulagaan. O, nag-a-apply pa lang, padadala nyo na. Diba? Kasi sinusunod nyo yung yung nakamarketing nyo eh. In 5 minutes, padadala nyo yung pera. O, talaga pinadala nyo yung pera in 5 minutes. O, hindi nyo naman in-explain. Diba? Kaya nga may batas tayo, the Truth in Lending Act. Ibig sabihin po nun, fully disclosed dapat. No, lahat ng loan details. Alam niya kung magkano yung na-approve sa kanya. Tinanggap niya ba? Magkano yung idadagdag? Na interest? Magkano yung processing fee? Kailan ang due date? Gaano katagal babayaran? Magkano penalty? Kailangan fully disclosed na intindihan niya. Hindi niya yun eh. Diniscuss yun eh. Diba? Tapos kung ano-anong harassment na ginawa niyo. Kayo may dahilan kaya hindi nakakatupad ng obligasyon ng mga kliyente ninyo. Ayusin nyo. Marius, napakarami yung batas na nilabag eh. Tapos kalakas-lakas ng loob nyo magpadala ng demand letter sa barangay, tsaka sa local court. Diba? Kasi raulo kayo. Wala akong katotohanan yan. Puro kabugukan lang ang mga nalalaman niya. Tapos ito pa, padadalan din daw po ng notice of demand letter yung mga contact reference base sa SIM card registration. Nananakot pa kayo. Bakit may access kayo doon? Ha? Yes, given, lahat po ng SIM card is registered na yan, mga yan. Kasi nga, inobliga tayo, di ba? Pero ang tanong, may access kayo? Wala. Kung ang NTC nga, wala silang access dun eh. O kayo pa? Kalakas nyo naman. Mariusip. Tsaka ano kinalaman ng mga contact reference? Ba't padadala nyo ng demand letter? Diba? Manong ugnayan kayo diretso doon sa nakautang sa inyo. Diba? Na kayo ngayon? Kumbaga, nahihirapan na kayong maningil. Bakit? Kasi binalagbag nyo kagad eh. Winalangya nyo, inabuso nyo. Kung kaya kinausap nyo ng maayos, di ba? In-explain nyo lahat ang dapat i-explain, hindi kayo nagkakaganyan. Siraulo kayo. Tapos kung sino-sino idadamay nyo, padadala nyo ng demand letter, hindi nyo naman kayang gawin. At walang katotohanan niya, pagtatawanan ho kayo ng korte. Sasabihin ko sa inyo. Kahit sino ho, ang tanong ninyo, pag nakita ito, ay pagtatawanan. Walang kinalaman ng barangay. Bakit padadala ng local court? Ba't padadala ng reference? Di ba? Pero doon sa message, hindi kasama padadalan yung nakahiram. Ay, tanga kayo. Di ba? Unahin nyo munang padala ng demand letter yung kliyente ninyo. At ang demand letter talaga, nakarekta lang yun doon sa kliyente. Siya nakautang eh. Not unless kung may co-maker yan. Kung may co-maker yan, padala nyo rin ang co-maker. Kaya lang salitang halaga ng hinihiram sa inyo, magko-co-maker pa kayo. Siraulo kayo. Yan din, isa pa yung panakot nyo. Co-maker, co-guarantor. Siraulo. Pagka co-maker, dapat alam niya co-maker siya. Pagka co-borrower, dapat alam niya co-borrower siya at meron siyang pinipirmahan. Di ba? Yung mga pananakot nyo, sablay. Doon po sa nagpadala ng katanungan na to, huwag niyo anuhin niya, isang tabi niyo yan. Kasi puro pananakot lamang yan. Mawawala ho ang focus niya pag gaya ng inintindi nyo. Mag-focus kayo sa pamilya ninyo, di po ba, tsaka sa hanap buhay ninyo. Kasi, pagka nawala ang focus nyo sa pamilya ninyo, tsaka sa hanap buhay, wala akong mangyayari. May stress, magkakaroon kayo ng anxiety, magkakaroon kayo ng depression, emotional stress. Yan ho ang mapaano nyo. Makukuha nyo sa mga bugok na yan. Kaya ho ako, sinasabi ko sa inyo, pagtuunan nyo ng pansin, pamilya ninyo, tsaka yung hanap buhay po ninyo. Tapos, pag ipunan, tsaka nyo siya bayaran. Total, ganyan na rin lang, na sinalbahe kayo. Pag ipunan nyo, tsaka nyo siya bayaran, one time nyo siyang bayaran. Sundin nyo lang po kung ano yung nakasaad doon sa ceiling on interest rate. Lahat po ng mga sinasabi ko dito sa aking video, nandyan po sa aking description box sa aking YouTube channel. Okay po? Bisitahin nyo po siya, click nyo, pupunta kayo doon sa site, basahin nyo po. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube,
Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.